itong post ni General Orlando De Leon 34 minutes ago. Sabi niya, yan, ganyan Nick, lumaban ka, ikanta mo na habang nandyan ka pa. Isiner ni General De Leon ang post ng News 5 tungkol sa latest na pahayag ni General Torre. Sabi niya, I'm still a policeman. Nilinaw ni dating PNP Chief Police General Nicolas Torre na hindi nangangahulugang ang pag-relieve sa kanya ay dismiss na siya sa serbisyo bilang pulis. Sabi niya, ang relief ko is for the appointment. I have to still get guidance whether I'm fired from the PNP so that I will lose my 4-star rank, my 4-star general rank. And that's quite a different thing, saad niya. Okay, so ano ang ibig sabihin nito, ano? Yung sinasabi niya na pulis pa rin ako, na-relieve lang ako sa aking posisyon. Kaya lang, pulis ako na may 4-star rank. Ano ba? Tinanggal na ba nila akong pulis? Sabihin nila sa akin. Kasi kung tinanggal na nila akong pulis, wala na rin ang aking 4-star rank. As of now, policeman ako with a 4-star rank. Ano ang ibig sabihin nun? Ito, opinion ko lang ito kasi ang tanong is, mag-early retirement ba siya? Lalo na merong offer sa kanya for a civilian government post. Ang pagkakaintindi ko nito, na ginigit niya na policeman pa rin siya with a 4-star rank, ang nakikita ko, hindi siya mag-early retirement. Tuloy pa rin ang kanyang pagiging police with a 4-star rank. Yan ang basa ko dyan. Kasi kung tatanggapin niya ang government post, NBA director o ano pa man yan, mag-early retirement. Matagal pa pala. 2027 pa siya magre-retire. Tama ba yun? March 11, 1970 siya magre-retire. So, kailan siya mag-56? Diba mag-56 siya? Ha? 2027 mag-56 siya. Matagal pa. So, enjoy niya yung kanyang rank. More than 1 year pa siya. So, good luck sa kung ano man ang desisyon ni General Torre. Ulitin ko, ang basa ko, pagkakaintindi ko sa ganitong statement is ginigit niya na he is the only 4-star rank general sa PNP, no other else. Kahit nirelieve pa siya, siya pa rin, nag-iisa. Hindi nyo yung makukuha sa akin. Kaya lang, binasa ko ang mga comments. Nakalagay dyan na bituing, walang ningning. Okay lang, basta 4-star. Actually, hindi man lang siya ng ganyan na naikwento sa akin ni General Senator Lacson. Naikwento niya sa interview pala kanina na panood ko nung umupo si General Lacson as PNP Chief. Yung pinalitan niyang 4-star rank, very senior niya sa PNA, senior niya ng 4 years. So malayo ang agwat. Hindi nag-retire kagad. So matagal bago naging 4-star rank si then General Lacson. So ganito rin ito mangyari kay General Nartates.
maghintay siya ng more than 1 year. Halos, ay, sandali. Parang sabay silang mag-retire eh. Mauna lang ng parehas silang 2027 mag-retire. Parehas lang na March din ata. Nako, naloko na. Again, analysis ko lang ito Baka gusto ni General Torre, parang rest back ba, na hindi makaka 4-star rank si General Nartates. Kasi halos, I don't know kung sinong maunang mag-retire. Tandali, tignan ko Okay, ito. Si General Torre, magre-retire March 11, 2027. Si General Nartates magre-retire March 19, 2027. So, mauna lang ng 8 araw. So, pag-retire ni General Torre March 11, 2027, meron pang 8 araw na ma-promote si General Nartates into a 4-star general. At least maka 4-star general ng 8 araw. Ay, nako, naloko na. Anyway, tingnan natin ang mangyayari sa mga susunod na mga araw. Kung tuluyan na nga bang mag-retire si General Torre at tanggapin ang inaalok na posisyon. Kaya lang, again, ulit-ulit yung sinasabi. Sa tingin ko, hindi na siya tatanggap ng pwesto. Kahit operan pa siya. Kasi, unceremonious yung unfair treatment. Yun ang comment ng karamihan. Kahit ako, masasabi ko, very unfair ang ginawa nila kay General Torre. Naawa ko sa kanya. At wala tayong magagawa. Nandyan na yan. Harapin na lang niya, tanggapin na lang niya ang nangyari sa kanya. Justin, breaking news. Brigadier General Jane Fajardo will no longer serve as spokesperson of the Philippine National Police, although no official order has been served yet. So ito, paunang balita lang. Ito si Derto Ast, marunong ito mag-research. Talagang sinusubaybayan ko ang ilang mga post. So, sana matutuo na ito dahil inaasahan na ito ng marami. Marami ang nagtatanong, ito, sino bang nag-post? DZMM Teleradyo pala ang basihan ni Derto Ast. DZMM Teleradyo ito. Plus report, Police Brigadier General Fajardo papalitan na rin bilang PNP spokesperson, Nartates. So dahil DZMM Teleradyo, ano nito? Kinumpirma ni PNP OIC Lieutenant General Nartates na papalitan na rin bilang spokesperson ng pulisya si General Jane Fajardo. Wala pa umanong opisyal na anunsyo pero ipinaliwanag ni Nartates na dapat sa Public Information Office magmumula ang spokesperson. Yun. So, expected na ito. So, yung mga nagtatanong, kailan sisibakin si General Fajardo, ito na. Answered prayers nyo na. Masyadong na-identify, nakadikit si General Fajardo kay General Torre. Kasi silang magka-body nung malala nyo nung eksena, nung how do I will describe.
nakaka-stressful moments noong March 11. Nandyan palagi si General Fajardo sa tabi ni then Major General Nicolas Torre. So hanggang ngayon, yun. Ginawa pa siyang controller at the same time spokesperson. So, to me, expected na yan na tatanggalin siya. Hindi lang spokesperson, pati na rin ang kanyang pagiging controller. Kasi, kung ako ang commander, ako ang PNP chief, ang gusto kong ilagay na spokesperson ko, yung kabisado ko, kaya tiwala ko sa kanya, baka mamaya magkamali siya. Lalo na sa controller, sa finance. So, ito, magbasa tayo mga comments. Reden, Dokay Diaz, yan na! They will float together until retirement. Marites Paison, may hangin na rin siya, just like her boss, now relieved. Faramay Hamza, Jul. Oh, wow, wow, wow. Good riddance. Very satisfying. Francis Lamberang, how I love this news. Ang gaba, dili, magsaba. Kenneth Ocampo, and they live happily ever after. May nabasa ko sa isang post, si BOBPH, the love couple we failed to protect. Bansay, send her to Mindanao. Palagi ko floating status lang ito. Hensel Che, I don't wanna talk about Torre and Fajardo. They don't matter to me and to us. Let us keep talking about flood control project. Good. Tagam. So, Mayo, the serve, Merisi. So, anyway, si General Fajardo, if I'm not mistaken, next year na siya magre-retire, mga January. Si General Torre, next year, March. So, mga ilang buwan na lang. Si General Pardo, one-star general, walang problema. Dahil yung rango niya, hindi apektado, one-star lang eh. But, ang alam ko, supposed to be, 2-star na sana ang rango ng controller sa PNP. Ang alam ko, 2-star. Eh, bakit hindi pa siya na-promote? Sayang. Kung hindi sana natanggal ang kanyang amo, mag-2-star na lang na siya. Eh, ngayon, wala na. I don't know kung hanggang 1-star na lang siya siguro hanggang mag-retire. So, si General Torre naman, kinumpirma na ni PNP Chief na floating status siya, nasa kanya na. It's all upon him. Early retirement, tatanggapin ang bagong posisyon na ialok ni PBBM, which is so far, so good pa rin. At least may pampalubag loob, di ba? Kailang knowing General Torre, may pride din yung tao eh, nasaktan na siya eh. Kahit anong i-offer na posisyon, kung NBI Director, baka hindi niya natatanggapin eh. Kasi hindi siya magtatagal dyan eh. Tignan nyo si Director Santiago. Nakailang lang, mga sobra 1 taon lang ata. Ano, malis na dahil may mga interesado sa kanyang posisyon eh. So, kung ako ang nasa kalagayan ni General Torre, hindi ko natatanggapin yung NBI position. Kasi sisirain lang siya dyan. Pwede pa ambassador. Masarap ang buhay ng ambassador. Ikaw ang hari sa lugar na yan. Example, ambassador ka sa, sabihin na lang natin, saan bang magandang bansa i-ambassador siya? Ambassador siya sa Somalia. Ay, wala man tayo sigurong diplomatic relationship sa Somalia. Wala pang gobyerno pala doon. Doon sa Burkina Faso. Kay Captain Traore. Yeah, magandang ambassador. Kung ako, tatanggapin ko isang ambassador post.
Kung dito lang sa Pinas, wag na lang dahil talagang puputaktin siya, sisiraan pa rin siya.